Sana naman tumigil na ang ulan. Nagsimulang umulan nang umalis si Lisette sa aming bayan at umiyak si Hak. Siguro, pati ang Diyos naawa rin kay Hak. Kailan kaya titigil ang ulan na to? Natutumba na ako sa inip eh. Ay. Huh? Nagbabasa ka na naman na aklat? Ano pa ba ang ibang magagawa? Tama ka. Walang ibang magawa pag umuulan na ganito. Ha? Tignan mo, lumiliwanag na ang langit. Sid, titigil na rin ang ulan. Ano? Tama ka. Matatagalan nga lang bago tumigil. Ano kayang ginagawa ngayon ni Hak? Palagay ko wala siyang ibang ginagawa kundi isipin lang si Lisette. Huwag mo siyang babagitin! Bakit wag, Sid? Kasi pag naririnig ko ang pangalan niya, sumasakit ang puso ko. Ang ganda niya, no? At ang galing pa niya umarte. At mabait pa. Hirap na po ako. Maawa ka sa akin. Huwag niyo ako paluin. Maawa ka. Aray ko. Tulungan niyo ako. Sige na nga, Sid. Paalam na sa inyo. Paalam, sige. Hindi na raw siya pupunta rito. Ang ganda. Tom! Tom! Kalalabas lang po ni Tom, inay. Ano? Bakit po ba? Nasaan si Tom? Hindi ko po alam. Marahil ay lumabas para maglaro. Ha? Ang batang yan kumuha na naman ng hamon at tinapay. Po? Hak! Nariyan ka ba sa itaas? Hak! Ikaw pala, Tom. Panhik ka, halika. Mukhang tamang-tama ang pagdating ko ah. Oo nga, kahapon pa ako hindi kumakain eh. Anong iniisip mong gagawin kung nagtuloy-tuloy na ang ulan? Ano sa tingin mo, Tom? Di pupunta ako sa likod ng hotel at inuman. Alam mo naman yan, Tom eh. Ang hirap naman ng kalagayan mo rito, Hak. Oo, lalo na kapag umuulan. Ang lakas nga ng tulo sa bubong eh. Inisip ko kanina na lumipat na.
Eh, saan ka naman lilipat? Naisip ko, maaaring sa simbahan o kaya sa lagarian. Pasensya ka na dahil hindi kita mapatuloy sa bahay namin. Sa bahay nyo, Tom? Hindi ako pwede tumira sa bahay nyo. Alam mo naman galit sa akin ng Tia Polly mo. Hak, hindi siya galit sa'yo. Ang ayaw niya lang ay ang pamumuhay mong nag-iisa. Para sa kanya, ang patay dapat matira sa isang tunay na pamilya. Bakit, Tom? May pamilya din naman ako na magkasama pa kami ng tatay ko. Kaso nga lang, para naman ako nasa impyerno. Pero ngayon nag-iisa ako, para na ako nasa langit. Kahit na may tumutulo sa bubong at wala akong kinakain kung minsan, ayos pa rin. Kalupitan talaga ang dinanas mo sa tatay mo, no? Labis uminom, ayaw magtrabaho, sinungaling, mahilig sa away at nanguumit. At lagi akong sinasaktan. Pag hindi lasing, na bihirang mangyari, sinasaktan pa rin niya ako. Lagi na lang ganun ang ginagawa niya sa akin. Natuwa nga ako na umalis siya. Lumuwag nga ang pakiramdam ko nang iniwan niya ako mag-isa. Lalo ako naging masaya. Nasaan na kaya siya ngayon, Hak? May nakakita raw sa tatay ko. Doon sa isang bayan na may maliit na ilog, siguro sa Quincy. Lasing na lasing daw at di pa rin nagbabago. Eh, di ba malapit lang dito ang Quincy? Oo, malapit nga. Wala naman nakakalam kung nasan ngayon ang tatay ko. Teka, bakit ba natin siya pinag-uusapan? Sumasama lang ang loob ko kapag naiisip ko siya at pinag-uusapan. Oo. Tingnan mo! Wala na ang ulap! Nakikita na ang ilog! Mukhang tumaas ang tubig, di ba, Tom? Oo, dahil sa lakas ng ulan yan. Kung mamulot kaya tayo ng mga bagay, Huh? siguradong tumaas ang tubig ilog sa banda roon, doon tayo manguha. Huh? Maraming mahalagang bagay ang lumulutang doon. Alam mo na, pinapadpad ang mahalagang bagay doon sa may Cape Henry kapag tumataas ang tubig. Mga mahalagang bagay ba ang lumulutang at napapadpad? Siyempre naman. Huh? Sabi daw nila, may naiwang balat na lalagyan sa bangka na puno ng gintong pera. Wala daw tao sa bangka? Wala raw. Siguro may gustong tumangay sa mga perang ginto. Sumakay siya sa bangka tapos nahulog. Yun siguro ang dahilan kaya siya nalunod. Maaaring ganun na nga, Tom. Sana makakita rin tayo ng ganung bangka. Kahit na ba mga alas na lang ang laman, kahit hindi na gintong pera, ayos na yun. Maaari din yun, Tom. Galing ko, no? Meron pa nga, sabi ng isang mama, nakakita siya ng buong bahay na napadpad sa pangpang. Talaga? Dalawang palapag pa raw yung bahay. Siguro, nakatayo yun sa tabi ng ilog at inagos lang ng malaking baha. Eh, anong nasa loob ng bahay? Anong naiisip ko nga sa loob? Ito naman, ako nga nagtatanong eh. Isang malit na kahon na maraming pera. At magagandang damit ng babae. May alahas din ba? Wala. At isang katawan lang. Ano? Eh, sino naman daw yung katawang nakita dun? Katawan ng lalaki. Huh? At may nakatusok na patalim sa likod nito. Ganun nga. Huh? Yun yung sabi nung nagkwento sa akin. Huh? Bakit, Tom? Anong iniisip mo dyan? Ayoko makakita ng katawan ng tao. Ako man eh. Huh? O bakit, Tom? Tayong dalawa lang ba ang tao dito sa lugar na to, Hak? Hindi ko alam. Bilisan natin, Hak.
Gusto ko makahanap agad ng gintong pera. Doon ako sa kabila, bababa! Mag-iingat ka, Tom! Oo, mag-iingat ako. Wah! Di bali na, basta may mahanap ako. Tom! May nahanap ka na ba dyan? Wala pa! Huwag tayo magmamadali! Oo nga! Patay! Patay! Ano? May patay! May patay doon! Natakot mo ako, no? Hindi! Babae o lalaki? Sa tingin ko, lalaki. Sa tingin mo? Nalunod siguro yun. Matagal na siguro nasa ilalim ng tubig. Halika na, sabihin natin kay Hepe. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba makatayo, Tom? Hindi ko maigalaw pa ako eh. O sige, ako na lang pupunta. Huwag mo ko iiwanan dito. Huwag mo ko iiwanan dito. Sabi mo hindi ka makalakad. Makakalakad ako. Masakit ba? Mga 500 metro ang taas sa Cape Henry. Opo, Salamat sa pagsasabi niyo sa akin. Maaari na kayong umalis ni Huck. hindi na po namin kayo sasamahan. Hindi na. Alam ko naman kung saan yun eh. At saka isa pa, hindi naman ito isang krimen. Kaya sige na, makakaalis na kayo. Sige na. Eh kung isang krimen po yun. Mukha bang pinatay ang nakita ninyo? Hindi po. Nasulyapan ko lang po yun. Ganun naman pala eh. Sige na, maaari na kayong umuwi. Jeffrey, maganda ka na ng karwahe. Ngayon din. Apa. At saka isang kumot na rin. Sige po. Ay nako, sana naman ay makilala na kung sino yun. Ano pa ginagawa mo dito? Meron ka pa bang idadagdag sa mga sinabi mo kanina? Alam niyo po, Lakasan mong boses mo, Tom. kasi po parang kilala ko po kung sino ang taong yun. Ha? Opo, Hepe. Parang kilala ko po siya talaga. Sino siya? Hepe, sa tingin ko po, siya po ang tatay ni Huck. Ganyan din ba ang pagkakaalam ni Huck? Hindi po niya nakita. Nakikilala mo bang mabuti ang tatay ni Huck? Maraming beses ko na po siya nakita. Teka sandali, nasan ba si Huck? Hinihintay niya po ako sa labas. Sige, mas mabuti pa nga siguro maghintay na lang kayo dito. Ako nang bahala, kukunin ko yung katawan. Hepe, alam niyo po, hindi ko po tiyak kung yun nga po yung katawan ng tatay niya. Kaya hindi ko po sinabi sa kanya. Ganun ba? Siya, sige, huwag ka na mag-alala. Papasukin mo na lang dito si Huck. Opo. Huck! Huck! Halika, pasok na raw. Sabi ni tatay na ni Huck.
Ano mo yun? Sino po ba yan? Sabi niya? Naku, dapat... Hak, dinala ko na sa punerarya ang katawan. Gusto mo ba makita? Opo, Hepe. Ang sabi nito, may mukhang tatay mo raw natagpo ang katawan. Ha? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Matagal na sa ilalim ng tubig ang katawan kaya medyo mahirap na makilala. Walang makatiyak kung yun nga ang tatay ni Hak at pati na rin si Hak. Ipinasya na rin ni Hak na isiping yun nga ang tatay niya at kalimutan ng lahat ng mga kalupitan nito sa kanya. Ipinagdasal niyang matahimik na ang kaluluwa nito. At ganun pa rin ang naging takbo ng buhay niya. Wala pa rin siyang pagbabago. Salo! Ang sungit naman ng mama. Oh, bakit, Tom? Siya yung tatay ni Hak. Anong sabi mo? Ikaw, natatandaan kita. Di ba? Ikaw magulong si Tom. Sumagot ka. Ha? Hindi ba? Hey! Sandali! Bumalik ka dito! Eh, nasa si Hawk! Hak! May nangyari! Oy, Tom! Panik ka! Hak! Nagbalik ang tatay mo! Ha? Ano? Hepe! Kumusta? Magandang araw! Ikaw? Bakit ba lahat kayo pag nakikita ko nagugulat? Sabihin mo nga sa akin kung bakit, Hepe. Meow! Meow! Hak! Nasa ka? Narito ako. Hak? Ano na? Saan ka na nagtatago pag umaga? Katulad ng tinuro mo sa akin, sa taniman na Ginoong Ferguson. Hindi ka hanapin ng tatay mo dun. Nasaan na siya ngayon? Naghahanap pa rin siya hanggang ngayon sa'yo. Bakit ba niya ako hinahanap, Tom? Ang sabi niya, dadaling ka daw niya sa Quincy para tulungan siya sa nakita niyang trabaho doon. Ano kayang klaseng trabaho? Malakas daw pagkakitaan. May katuba kong hindi maganda trabaho yun. Sa palagay ko rin. Hindi nahanap ng tatay niya si Hak. At isang araw,
Pagkaraan ng 1 linggo niyang paghahanap ay umalis na rin siya sa St. Petersburg. Ngayon, ang tanong, sino yung nailibing na tao sa hukay? Nakakapagtaka.